Dalawang akusado sa Arizona ang umano'y pinainom ng bleach sa batang babae at iniwan siya sa nasusunog na kotse habang buhay, kaya maaari silang mapatawan ng pinakamabigat na parusa. Inanunsyo ng mga piskal na gusto nila ng parusang kamatayan. Ano ang epekto nito sa paghahanda ng paglilitis at pag-usad ng kaso? Kukuha tayo ng opinyon mula sa abogadong tagapagtanggol at dating piskal. At kakausapin din ang magulang ng biktima para malaman ang kanilang reaksyon sa desisyon sa parusang kamatayan. Nakatayo ka lang ba ron at pinanood siyang masunog? Ikaw ba, sumigaw ba siya? May sinabi ba siya? Hindi lang nila kinuha yung buhay niya, sinira rin nila kami. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ayon sa kanyang pamilya, si Mercedes Vega, 22 mula Tempe, Arizona ay independenteng at matatag, hindi agad sumusuko. Nang maging biktima siya ng armadong pagnanakaw, handa siyang tumestigo laban sa akusadong magnanakaw. Ayon sa mga piskal, bago siya nagkaroon ng pagkakataon, ginawa ng lalaki ang lahat para patahimikin siya na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ngayon, kung mapatunayan ang kasalanan, maaring harapin ng suspek ang parusang kamatayan. Kakalabas lang yan. Inanunsyo ng mga taga-usig ng Maricopa County noong Miyerkules na hihilingin nila ang parusang kamatayan kina Cujo Yang, 29, at Sensire Hayes, 23. Ayon kay abogado Rachel Mitchell ng Maricopa County, dapat isaalang-alang ng hurado ang parusang kamatayan bilang sentensya. Para sa dalawang akusadong ito, patuloy naming ipaglalaban ang hustisya para kay Mercedes Vega at sa kanyang pamilya. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mabilis na buod kung paano tayo nakarating dito. Dahil sa tingin ko, mas maiintindihan ninyo kung bakit itinutulak ng mga taga-usig ang parusang kamatayan dito. Nagsimula ito nang makita ang bangkay ni Mercedes noong Abril 2023 sa nasusunog na sasakyan sa Isampu. Malapit ito sa Tonopah, mahigit 1 oras mula sa bahay ni Mercedes sa Tempe. Naniniwala ang investigador na dinukot si Mercedes sa parking garage ng kanyang apartment building. Huling nakita si Mercedes na buhay sa closed-circuit television habang naglalakad mula elevator papuntang garahe, ngunit ang pagdukot ay nangyari sa lugar na di sakop ng kamera. Ilang oras matapos siyang di umano'y dukutin, may natanggap ang mga dispatcher na tawag tungkol sa nasusunog na kotse sa kalsada. Nasa may damuhan ito, nakita ko ang apoy sa loob ng sasakyan. Nasa westbound, Isampu sila, tama? Yes. Oo, medyo sa hilaga lang ng highway. Hindi ko talaga alam kung ano yon. Hindi ko masasabi sa'yo. Sige, hindi kilalang sasakyan. May tao ba sa loob o labas nito? Naniniwala akong may nakita akong tao sa labas. Sa likurang upuan ng nasusunog na Chevy Malibu na yon, natagpuan ng mga unang rumesponde si Mercedes. Kinumpirma ng medical examiner na siya ay binaril sa braso, binugbog, binuhusan ng bleach sa lalamunan at sinunog ng buhay. Namatay siya dahil sa paglanghap ng usok. Ayon sa opisina ng medical examiner, isa itong malupit na pagpatay. Isa itong kakilakilabot na krimen. Ngunit ang ebidensyang natagpuan sa iniwang Dodge Charger ni Vega ang magdadala sa mga autoridad sa 3 suspek, Sensire Hayes, Cujo Yang at Jared Gray. Nang suriin ng pulisya ang surveillance video, nakita nilang sabay umalis sa garahe ang Malibu at Charger. Nakalaunan ay natagpo ang iniwan 1 milya mula sa apartment. Sa loob ng kotse, natagpuan umano nila ang malaking bag na dala ni Vega sa surveillance footage. Nakakita rin sila ng plastic na grocery bag na may dugo sa hawakan at isa pang grocery bag sa loob. Batay sa mga dokumentong isinampa sa korte na sinuri ng Arizona Republic. Ayon sa mga investigador, nakakita sila ng fingerprint sa plastic at inilagay ito sa pambansang database. Abutin pa ng 1 taon bago maidagdag ang fingerprint sa sistema. Matapos ang umano'y krimen sa Tennessee, doon na natukoy ng pulisya si Sensire Hayes. Ayon sa ulat ng Arizona Republic, nakita ang fingerprint ni Jared Gray sa ilalim ng plastic na tasa sa Malibu. Kasalukuyan siyang may kinakaharap na kaso sa korte sa Georgia. Inaasahan din siyang ipapadala sa Arizona upang harapin ang mga kaso roon. Naniniwala ang pulisya na si Cujo Yang ang tumulong mag-organisa ng pag-atake kay Mercedes. Ano kaya ang posibleng motibo sa likod ng ganitong kalupit na mga umano'y gawain? Nalaman ng pulisya na si Mercedes ay testigo laban kay Yang sa kasong armadong pagnanakaw, kaya pinaniniwala ang gusto siyang patahimikin. Noong 2019-2023 mananayaw mula Le Girls Club ng Phoenix, kabilang si Mercedes ay nabiktima ng armadong pagnanakaw. Noong Nobyembre 2019, sinabi ng isang mananayaw sa pulisya na siya ay ninakawan habang tinutukan ng baril sa parking lot ng kanyang kondo sa Scottsdale ng isang lalaking may suot na maskara. Naniniwala siyang sinundan siya pa uwi mula sa club at hindi raw siya na-inform kung kinuha ng investigador ang security footage.
Pagkatapos, noong Nobyembre 2020, sinabi ng isa pang mananayaw na nilapitan siya ng isang lalaking may suot na maskara at may dalang baril sa kanyang garahe. Tumakbo siya palayo nang may dumating na sasakyan. Naniniwala rin ang autoridad na ninakawan ni Yang si Mercedes noong 2020. Nang tanungin si Mercedes ng isang mananayaw tungkol sa nag-atake sa kanya, pumayag din ang isa pang babae. Isang lalaki lang daw ang tinutukoy ayon sa NBC News. Ayon sa pamilya ni Mercedes, siya ang pinili mula sa lineup at nagsulat ng victim impact statement para sa paglilitis. Ayon sa ulat, dapat sana siyang tumestigo laban dito nang matagpuan siyang pinaslang. Kinasuhan si Yang noong 2021 ng armed robbery gamit ang deadly weapon ayon sa record ng Maricopa County Court. Sige, pag-usapan natin ang ebidensya laban sa tatlong lalaki at ang epekto ng desisyon ng prosekusyon na humiling ng parusang kamatayan sa dalawa sa kanila. Gusto kong batiin si Criminal Defense Attorney at dating prosecutor Kurt Altman. Salamat sa oras mo, Kurt, at mabutit nakita kitang muli. Oh, Jesse, salamat sa imbitasyon. Una, nakahawak ka na ba ng kaso na may kinalaman sa ganitong karahasang nakakakilabot? Napag-usapan ko na ito dati. Pero ang isipin kung ano ang pinagdaanan niya ay hindi talaga maisip o masukat. Hindi talaga maisip ganito kalalim ang kababuyan. Naka-encounter ka na ba ng ganito dati? Alam mo, pasensya ka na, Jesse. Oo, sa tatsiling pagkakataon siya nagkaroon na ako ng mga kaso na lampas sa imagination ng tao, kagaya nitong kasong ito. Hindi ko mawari kung gaano kasuklam mamatay ng ganon. Buhay ka pa sa loob ng nasusunog na kotse at di makatakas. Sa kasamaang palad, paminsan-minsan may ganito kang nakikita at talagang nakakatakot. Nagulat ka ba na pinili na ngayon ng prosekusyon ang parusang kamatayan? Hindi ako nagulat. Una sa lahat, ang parusang kamatayan, capital punishment sa Arizona, legal ito. Kaya kapag nararapat, at ayon sa pagpapasya ng prosecutor, kapag naniniwala silang nararapat ito, sa tingin ko, dapat nilang itulak ang parusang kamatayan. Kung naniniwala ka man dito o hindi, yan ang sinasabi ng batas. At ang kasong ito ay hindi nakakagulat. Noon pa ang mga korte at hukom sa Arizona ang nagdedesisyon kung parusang kamatayan ang kaso o hindi. Isang hukom ang nagsabi sa akin, kung pinag-iisipan mo pa kung parusang kamatayan ba ito, hindi ito ganoon. Sa tingin ko, kaunti lang ang nagdududa rito. Nagsusumite sila ng abiso ng intensyon na humiling ng parusang kamatayan. Pwede ba nitong maantala ang kaso? Kasi magiging dalawang yugto na ito, tama ba? May guilt trial at penalty phase, kaya mas humahaba ang paglilitis ngayon. At iniisip ko na pagdating sa pagpili ng hurado at mga eksperto, magiging dahilan ba ito para mas malayo pa ang posibleng petsa ng paglilitis? Matatagalan ba to? 100%. Malaki ang magiging delay sa kaso. Ang depensa sa ganitong situation, kapag naisumate na ang abiso ng intention, magkakaroon ng pagkakataon na simulan ang paggawa hindi lang ng investigasyon para ipagtanggol ang kaso, kundi pati na rin ng hiwalay na investigasyon para sa mitigation. Pinapayagan silang kumuha ng eksperto at halukay ng nakaraan ng kliyente at tumatagal talaga bago nila mabuong maayos ang tingin nilang maaring gamitin para sa mitigation. Kaya bibigyan sila ng korte ng malawak na kalayaan. Magiging mabagal talaga ang pagresolba ng kaso dahil dito. Gusto ko ring talakayin ang ebidensyang sinasabi ng mga investigador laban sa mga akusado dahil sa tingin ko ay malaki at mahalaga ito. Ayon sa Arizona Republic, ipinapakita ng mga nirebyong reklamong kriminal na nakuha ng pulisya ang detalye ukol sa paglalakbay. Yan ang tinutukoy natin, mga tiket ng eroplano para kina Hayes at Gray papuntang Arizona mula Tennessee kung saan nagmula ang mga suspek. Pinaniniwalaang ang impormasyon ng credit card ay konektado kay Yang. Iniulat sa isang interview na sinabi ni Hayes sa pulisya na may negosyo siya kasama ang isa pa sa kanluran pero hindi niya binanggit kung sino. Ayon sa mga investigador, sinabi ni Gray na hindi siya pumunta sa Arizona at hindi niya kilala si Hayes na mas bata. Kurt, gaano kabigat ang digital na bakas at mga dokumento at paano mo ito ipagtatanggol? Para sa akin, welcome sa 21 siglo, di ba? Lahat ngayon ay digital na. Kaunti na lang ang magagawa mo na walang digital na tala na pwedeng makita ng mga autoridad. Napakabigat talaga ng ebidensyang ito. Sa totoo lang, mas matibay pa ito kaysa testimonya ng saksi o kasabwat dahil hindi ito kayang tutulan. Saan ginamit ang mga card, saan sila nagpunta, anong eroplano ang sinakyan at iba pa. Kaya mabigat, sobrang bigat. Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo rito? Mahirap talaga pare kasi hindi mo matatalo ang digital na bakas. Maghanap ka lang ng ibang paliwanag dito. Maaring meron at pinapalagay pa ring inosente sila pero mahirap talaga. Ibig kong sabihin, social media, digital na ebidensya, credit card, tala ng paglalakbay, mahirap talaga harapin ang mga ito bilang depensa abogado. At kung talagang determinado siyang na alisin si Mercedes,
Tama, sabi ng taga-usig, bakit hindi niya na lang ito ginawa? Ito ang dapat malaman. Lumabas na siya ay nasa piyansa noon at may suot na Global Positioning System ankle monitor, kaya madaling matutunton siya ng mga autoridad. Muli, kung siya ang itinuturong may gawa ng lahat at mahalaga sa mga ito, dapat din isaalang-alang. Problema niya ang mga cellphone. Matutunton din ang mga cellphone. Kaya, ang datos ng lokasyon ng cellphone, ang ebidensya malamang na magiging kritikal sa kasong ito. Bakit? Dahil ayon sa mga record ng korte, ayon sa mga autoridad, ang mga tiket ng eroplano ay naiuugnay sa isang numero ng cellphone. Nagawa ng pulis na matunton ito. Ipinakita na ang cellphone ay sumunod sa ruta ng Malibu noong araw ng pagkamatay ni Vega at nasa lugar kung saan natagpuan ang katawan niya. Ayon sa ulat, tinanong ng investigador ng Maricopa County ang lalaking ang cellphone ay nasa lugar ng sunog ng kotse. Sabi niya sa autoridad, tinawagan siya ni Yang at pinapunta para kunin ang isang package. Lumabas, dalawang lalaki, malamang sina Hayes at Gray. Ayon sa korte, sinabi ng lalaki sa mga detective na binigyan siya ng lokasyon at sasakyan na kinuha niya. Dinala pabalik sa Phoenix ang dalawang lalaki. Parehong nagpakita ang mga telepono ng lalaki at ni Hayes na nasa iasampu sila ilang oras matapos mamatay si Vega. Kumpirmado rin ng pulisya na ang teleponong ginamit sa pagbili ng tiket ay siya ring numero na tumawag sa hindi pa nakikilalang lalaking ito bandang 2:00 ng madaling araw. Sa ngayon, wala pang balita kung ang lalaking ito na umano'y naghatid kina Hayes at Gray ay mahaharap sa anumang kaso. Pero Kurt, grabe, ano ang pinaka napansin mo? Ngayon, siguradong magiging malaking saksi siya para sa gobyerno. Oo, sigurado babalik na naman tayo sa mga digital na bakas mula credit card, social media hanggang cellphone. Yung mga cellphone ay kumokonekta sa tower. Kaya na ng mga autoridad at teknolohiya ngayon matukoy ang location ng isang cellphone sa loob ng 100 hanggang 200 yarda anumang oras. Yan pasala para sa saksi na ito, sa hindi pa nakikilalang saksi na ito na magpatotoo. Magiging napakahalaga ito dahil pwedeng sabihin ng mga tao, hoy, wala sa akin ang cellphone ko, iba ang may hawak ng cellphone ko, kaya ako nandito. Pero tiyak na magiging mahalagang tulay ang taong ito na nag-uugnay sa lahat ng ebidensyang digital at inilalagay ang mga suspect kung saan sinasabi ng pulis at mga piskal na naroroon sila. Mahirap na namang ipagtanggol ito dahil sa digital na ebidensyang mahirap pa sinungalingan. Siyempre, pero mula sa pananaw ng depensa, kung tumestigo siya, sasabihin ng mga abogado ng depensa, alam mo, nakikipagtulungan ka sa gobyerno, sinasabi mong bahagi ka nito. Bakit ka namin dapat pagkatiwalaan? Talaga bang mapagkakatiwalaan ka? Hindi makakapili ng testigo ang prosekusyon. Kung sino ang ibinigay, yun ang gagamitin. At iniisip ko rin kung magkakaroon ng argumento na parang, hindi niya alam ang nangyayari. Inutusan lang siya na gawin ito. Hindi niya talaga alam ang mga pangyayari. Magiging problema ba siya bilang testigo sa paglilitis? Oo, syempre, nagbibigay pa rin yun ng pagkakataon sa depensa lalo na sa cross-examination ng ganitong tao. Dahil base sa mga nabasa ko at sa sinabi mo rito, mukhang may mahalagang ebidensya na nag-uugnay sa testigong ito sa krimen na maaring magdulot na masampahan siya ng kaso kaugnay ng pagpatay na ito at kung siya man ay kakasuhan o bibigyan ng kasunduan bago ang paglilitis, malamang makakakuha sila ng pabor para tumestigo at kapag may pabor, nagkakaroon ng insentibo magsinungaling. Pinoprotektahan nila ang sarili kaya may pagkakataon sa depensa. Mahalaga ang cross-examination at pagsusuri sa testimonya ng saksi para sa depensa. Bilang depensa abogado, dito ako magpo-focus at pagbutihin. Alam mo, baka siya ang gumawa, hindi ang kliyente ko at tinatakpan niya ito para makipagkasundo at isakripisyo ang kliyente namin. Dito mo ilalaan karamihan ng lakas mo sa pagtatanggol ng kaso bilang abogado ng depensa. Naniniwala ang autoridad na magkasamang sumakay ng Greyhound bus sina Hayes at Gray pabalik sa Chattanooga, Tennessee. Lumipad ang mga opisyal para arestuhin si Hayes. Noong Nobyembre 2024 ibinalik siya sa Arizona at kinasuhan ng planadong unang antas ng pagpatay, kidnapping, arson, armadong pagnanakaw at paghadlang sa investigasyon. Si Yang nalilitisin sa kasong armadong pagnanakaw sa susunod na taon ay kinasuhan din ng parehong kaso na may kaugnayan sa pagkamatay ni Vega tulad ni Hayes. Pareho silang maaaring mahatulan ng kamatayan kung mapatunayang nagkasala. Si Gray ay may sariling kasong kinakaharap. I-extradite siya pabalik sa Arizona para sa kasong pagpatay. Kurt, komplikado ba ito? Pagdating sa extradition, may mga pagkakataon ba na mas uunahin ng isang jurisdiksyon ang kaso nila kaysa sa iba? Sa tingin mo ba magiging komplikado ang proseso para maibalik siya dito? Oo, posibleng maging komplikado ito pero sinusubukan ng mga autoridad na magkasundo para maiwasan yon. May mga kaso siya. Sa tingin ko sinabi mo sa Georgia, tama ba? Sana bagatulungan ng mga autoridad at sabihin, ito ay capital case ng pagpatay dito sa Arizona.
Pwede ba kaming mauna? Magtutulungan ang dalawang estado at autoridad para maibalik siya. Minsan may banggaan, Jesse. Minsan sasabihin ng Georgia, pakinggan mo. Mas mahalaga para sa amin na makamit ang hustisya dito sa estado namin para sa mga biktima namin, sa mga tao namin, anuman ang krimen na yon bago namin siya ipasa. Depende sa napagkasunduan, posible talagang manatili siya sa Georgia hanggang matapos ang kaso. Sa tingin ko, gagawin ng mga autoridad ang lahat para makipagtulungan at madala siya rito para umusad ang kaso dahil sa bigat nito. Ngayon, may isang interesante akong gustong pag-usapan. Handa na raw tumestigo si Mercedes laban kay Yang sa kaso ng pagnanakaw at siya rin ang nagturo kay Yang sa lineup. Nagsumite ang prosekusyon ng mosyon sa mga kaso ni Yang at Heis na nagsasaad sa ngalan ng Estado ng Arizona at ng abogado nito, humihiling na tanggapin ang pahayag ni Mercedes Vega na dating hindi pinayagan dahil sa pagkawala ng karapatan sanhi ng maling gawain ng mga akusado. Ngayon, Kurt, hindi ba ibig sabihin nito na ang mga pahayag niya na kung tutuusin ay chismis lang, tama, chismis lang sana ang mga yon, pwede nang gamitin laban sa mga akusado dahil kasalanan nila kung bakit hindi sila makapagpatotoo? Tama ba ang intindi ko? Ano tingin mo sa mga pahayag na yon? Ibig kong sabihin, tama ka dyan, o yan mismo ang hinihiling ng prosekusyon. Doon sila, parang sa normal na kalakaran, ayon sa mga patakaran ng ebidensya, siya ang taong kailangang magpatotoo tungkol sa kung anuman ang mga pahayag na ito na posibleng ibinigay niya sa mga autoridad. Malamang tungkol sa armadong pagnanakaw. Tama. Ngayon, ang akusado sa armadong pagnanakaw na tingin ko ay si Yang, ayon sa prosecution, hindi siya pwedeng makinabang ayon sa patakaran ng ebidensya. Hindi dapat lumabas ang mga pahayag na ito laban sa kanya dahil sa isang bagay na siya mismo ang nag-udyok para hindi magamit ang saksi na iyon. Sinasabi nila na hindi siya magagamit bilang saksi dahil sa mga ginawa ng akusado kaya't ang mga pahayag niya ay hindi na chismis at maaari nang gamitin. Pero hindi ba ibig kong sabihin, hindi pa naman siya nahahatulan tungkol doon, di ba? Ibig kong sabihin, siya raw ang may sala sa pagkamatay niya at kaya hindi na siya pwedeng maging saksi. Pero ayon sa mga patakaran ng ebidensya, maaari ka lang akusahan tungkol doon. At sapat na ba yon para payagan ang mga pahayag? Well, siyan ang isang bagay na kailangang pagdesisyonan ng korte. Kaya nga nagsampa ng motion ang estado na nagsasabing, hoy, ito ang ebidensya na meron kami. Magiging interesante ito dahil sa kaso ng armadong pagnanakaw. Para maipasok ang mga pahayag na iyon, malamang ay magkakaroon ng mga pretrial hearing kung saan kailangang ipresenta ang maraming ebidensya ng pagpatay. Dahil kailangan nilang ipakita siguro na mas matimbang ang ebidensya, sa puntong iyon sangkot siyang sa pagkawala o hindi pagdalo ng saksi. Kaya magiging interesante ito. Maririnig natin ang marami tungkol sa pagpatay sa pretrial hearing ng kasong armadong pagnanakaw. Gusto ko sanang nabanggit mo ang mosyon ng Estado. Gusto ko talagang tingnan ang mosyon ng Estado na humiling ng parusang kamatayan. Ayon sa kaso, kung mapatunayang nagkasala ng pagpatay ang mga akusado at ginawa ito sa malupit o brutal na paraan batay sa dokumento, ang biktimang si M. Vega ay may malay na nakaranas ng pisikal o mental na sakit, paghihirap o matinding dalamhati bago mamatay at alam o dapat alam ng akusado na magdurusa si Emor Vega. Inaakusahan ng mga piskal si Yang na nag-utos pumatay kay Mercedes habang hinihintay ang paglilitis. Para sa ibang kaso, tulad ng tangkang hold-up gamit armas, ayon sa motion, ginawa ng akusado ang krimen para pigilan si biktima. Emor Vega sa pakikipagtulungan niya sa investigasyon ng mga autoridad upang pigilan siyang magpatotoo sa korte o bilang ganti sa kanyang pakikipagtulungan. Ayon sa dokumento, kapag dumating sa parusa ang kaso, magtatawag ang estado ng medikal na tagasuri para tumestigo sa pisikal na sakit at pagdurusa ni Mercedes. Kurt, linawin natin. Ayon sa batas, hindi pwedeng basta i-demand ng taga-usig ang parusang kamatayan dahil lang sa gusto nila. Dapat nilang patunayan na may sapat na batayan ayon sa partikular na pamantayan at salik para bigyang dahilan ang parusang kamatayan. Kung mabigat ang krimen at labis na nagdusa ang biktima o saksi sila, yun ang nagpapabigat na salik, tama? Tama. May batas sa Arizona na nagsasaad na kapag nasa penalty phase ka na. Sa ganitong kaso, dapat patunayan ng prosekusyon ang nagpapabigat na salik ng lampas sa makatwirang pagdududa sa harap ng hurado, gaya ng guilt phase. Dapat matukoy ng hurado ng lampas sa makatwirang pagdududa ang mga nagpapabigat na salik para maipataw ang parusang kamatayan at ito ay tiyak na nakasaad sa batas. Maring may nagpapabigat na salik tulad ng malupit, karumal-dumal at walang awang pagkamatay. May isa pa na nagsasabing ang pagpatay ay ginawa upang patahimikin ang isang kasabwat. Tama na siyang mga paratang dito. Kung umabot sa yugto ng parusa, magdadala ang estado ng medikal na tagasuri o eksperto para magsalita tungkol sa otopsiya. Sinabi niyang, uy, nalanghap niya ang usok. Ibig sabihin, buhay pa siya habang nasusunog ang kotse. Hindi ka hihinga kung patay ka na.
At pagkatapos ay ilalarawan nila kung ano ang pakiramdam sa isang paraan ng mamatay dahil sa paglanghap ng usok at lahat ng iba pang mga pinsala. Maaari nating tansyahin kung gaano ito katagal at ano ang dinaanan niya. Maririnig ng hurado ang ebidensya at magpapesya kung iyon ay malupit na paraan ng pagkamatay. At sa totoo lang, para subukang alamin yon, paano nga ba malalaman ng isang medikal na taga-suri kung ano ang pinagdaanan niya? Sa puntong iyon, testimonya nila ay mula sa karanasan at pagsasanay. Una, sasabihin nila, lampas pa sa medical na katiyakan, buhay siya habang nasusunog ang kotse. Alam namin dahil may usok sa kanyang baga. Sasabihin nila ang mga bagay na ganyan. At sigurado ako na ang piskal, kung ako ang piskal, tatanungin ko, maari mo bang ilarawan? May karanasan ka ba para mailarawan sa hurado kung ano ang pakiramdam ng mamatay dahil sa paglanghap ng usok? At base sa pananaliksik at kanilang karanasan, malamang na may testimonya ang medical na taga-suri tungkol doon. Opinion itong testimonya, pero mula ito sa kanilang medical na pagsasanay. Well, hindi pa nga. Ibig kong sabihin, pwede nilang ilarawan kung ano ang nangyayari sa katawan ng detalyado. At kapag narinig yon ng hurado, di ba, maririnig nila ang una sa lahat, yung sakit ng mabaril, bugbugin, buhusan ng bleach sa lalamunan, tapos sunugin at naghahabol ng hangin. Alam mo, sa medical na pagsusuri, sa medical na paliwanag, alam mo, magiging mahirap sa tingin ko sa mga kaso ng parusang kamatayan, lalo na sa ganitong kaso, para sa hurado na hindi maimpluwensyahan, na hindi madaig ng emosyon. Isali iyon sa desisyon gawing salik na makakaapekto sa kanilang pagpili. Oo, tama ka. Kung ganito ang ebidensya sa kasong ito tulad ng naririnig natin, napakakilabot talaga. Nakalimutan ko yung tungkol sa bleach. Ang medical na taga-suri ay pwedeng magsabi sa hurado kung ano. Yung epekto ng bleach sa lalamunan ng isang tao o bleach sa balat ng isang tao, kung ano ang ginagawa nito sa balat at gaano katagal bago umepekto at kung paano ito nangyayari. Kaya maririnig nila ang mga detalyeng sobrang malinaw at nakakatakot. Siyempre, nasa kanila na kung maniniwala sila o hindi kung ano ang ebidensya, pero maririnig nila ito at magiging matindi ito. Kaya sa ngayon, sina Hayes at Yang ay nakatakdang humarap sa paglilitis sa Mayo ng 2026. Kurt, maraming salamat sa pagpunta rito. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong pananaw at pagsusuri tungkol dito. Maraming salamat. Salamat, Jesse, palagi. Sige, ngayon gusto kong muling batiin ang dalawang espesyal na panauhin, ang mga magulang ni Mercedes na sina Tom at Erica Pillsbury. Salamat sa pagpunta, saya kayong makita ulit. Napakamasigla ng background ninyo. Pero naiisip ko na mahirap ang panahon ng Kapaskuhan para sa inyo. Para sa inyong dalawa. Ang Christmas tree ni Mercedes sa likod ni Tom dyan. Puno niya yon? Yan ang puno niya mula sa bahay niya. Wow, ang ganda talaga. Oh, Kumusta kayo? Kumusta lagay ninyo? Alam ko na siguro mahirap talaga ang panahong ito ng taon, pero kumusta kayong dalawa ngayon? mahirap. Mahirap talaga ang panahong ito ng taon. At bawat araw ay mahirap. Mahirap magbaba ng telepono or makipag-usap. Mahirap malaman. Alam mo, hindi siya nandito nung Thanksgiving. At sa mga araw na alam naming dapat nandito siya, talagang ramdam namin ang pagkawala niya. Oh, ito ang panahon ng taon na love namin. Ibig kong sabihin, nakikita ko siya paminsan-minsan sa loob ng mga buwan, tulad ng kapag may kailangan siya o gusto niyang ayusin ko ang kotse niya or kung ano pa man. Pero alam ko sa sarili ko na pupunta talaga siya dito tuwing Pasko or Thanksgiving. Kaya napakahirap tanggapin na hindi na siya papasok sa pintong yan. Mahal na mahal niya ang Pasko, isa sa pinakamahalagang okasyon para sa kanya. Oo, siya ay talagang Pasko ang paborito namin at naipasa namin yon sa kanya. Kaya mahal na mahal din niya ang Pasko. At nung bata pa siya, isang bagay na madalas naming gawin ng anak ko at ginagawa ko pa rin hanggang ngayon ay paulit-ulit kaming nanonood ng mga pelikulang Pampasko. Kaya hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin yun at naaalala ko siya. Ang saya naman nun, ibig kong sabihin, kailangan kong sabihin sa'yo, ang gaganda ng mga dekorasyon mo. Ramdam ko talagang kailangan kong sabihin, kahanga-hanga ito at natutuwa akong nandoon ang puno ni Mercedes. Isa sa mga dahilan, gusto ka talaga naming makausap, hindi lang para balikan ang kaso at makita kung kumusta ka na, malaking balita ngayong linggo. Ang desisyong ito na ituloy ang parusang kamatayan laban sa dalawa sa mga akusadong ito, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? At ito ba ay isang bagay na ipinaglalaban ninyong dalawa simula pa noong umpisa? Oo, gusto kong malaman ni Kudus and Sir Jared na hindi kami titigil
na kailangan nilang maintindihan yon at na anumang buhay na natitira sa akin at bawat hininga ko, pagpapatuloy kong ipaglaban si Mercedes. At sisiguraduhin kong lahat ng legal na parusang maaari nilang harapin ay haharapin nila. Pinili nilang gawin ang desisyong ito at sa tingin ko dapat na ipataw sa kanila ang mga parusa ng walang awa at walang pag-aalinlangan. And kami hindi titigil hanggat ang bawat taong responsable sa pagkuha sa kanya mula sa amin ay mapanagot. Ito ay isang bagay na matagal na naming ipinaglalaban. Napakahirap maging masaya tungkol dito dahil halo-halo ang nararamdaman mo. Masaya ka at malungkot, galit ka at frustrated ka. Ayokong may mamatay, hindi ako masaya na may pwedeng mamatay. Hindi yun ang gusto ko. Pero kung ano ang ginawa nila sa anak namin, bagay lang sa ginawa nila sa anak namin. Hindi ako sang-ayon sa kasabihang mata sa mata, pero ang punto ko, walang ginawang masama ang anak kong babae. Ito ko lang sa isang cellphone at $1,000. Wala silang pakialam, may mga taong pumunta rito kahit hindi siya kilala. Sabi nga ni Erica, bagay ito sa ginawa nila. Ibig kong sabihin, hindi nila ginawa, alam mo yon, pwede naman sana nilang gawing simple lang, pero nauwi sa pagpapahirap sa anak namin. Wala silang pakialam sa buhay kaya wala akong alinlangan tungkol doon. Masaya ako na umabot na rin sa puntong yan ang estado dahil si Kudyo ang pangunahing tao sa lahat ng ito. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sumunod lang ang ibang tao. At para sa estado na sumang-ayon na karapat dapat siya ay isang maganda ito para sa amin. At parang nakakatulong ito sa amin na ngayon ay tinatahak na namin ang landas na alam naming mahaba pa. Hindi lang nila kinuha buhay niya, sinira rin nila buhay namin. Oo. Oo, hindi, 100%. Sinabihan ka na ba ng prosekusyon kung ano ang susunod na mangyayari? Pinag-uusapan ko ito kanina na kapag naging kaso na ng parusang kamatayan, pwedeng maantala ang araw ng paglilitis. Maraming kailangang ihanda. Hinati mo na ngayon ang paglilitis sa 2 yugto. May sinabi ba sa iyo ang mga taga-usig kung ano ang dapat asahan, kung ano ang magiging takbo ng oras, kung ano ang magiging itsura ng kasong ito? Alam naming matatagalan ito, pero hindi ito isang bagay na mawawala lang habang tumatagal ang panahon. Oo, malinaw nilang sinabi na pwedeng abutin ng ilang taon ito, hindi ito agad-agad. Magkakaroon ka ng mga pagkaantala at magkakaroon ka nito at magkakaroon ka niyan. Nung tinanong nila kami kung gusto namin ito, malinaw nilang sinabi iyon. Kung magpasya kayong tahakin ang landas na ito ang maaring mangyari. Maaring tumagal ito ng 3, 4, 5 pang taon, hindi mo talaga alam sa sistema at naintindihan na namin yon mula pa nung unang araw. And hindi po ito isang bagay na basta na lang naming tatalikuran. Hindi. Ibig kong sabihin mangyayari ito, sisiguraduhin naming susundan nito sila at lahat ng ginawa nila at lahat ng bagay. Tuwing pupunta kami sa korte, tuwing may bagong parusa silang haharapin or may bagong lumalabas na impormasyon, gusto naming malaman ng mundo ang ginawa ng mga halimaw na ito dahil nararapat lang iyon. Karapat dapat malaman ng mundo kung ano ang kayang gawin ng mga halimaw na ito. Lalo na sa isang inosente bata, magandang babae na wala namang ginagawang masama. At alam naming matatagalan ito. Alam naming matagal ang proseso ng legal na sistema. 5 taon na at hindi pa rin siya nahahatulan sa pagnanakaw at pagtutok ng baril. Mahigit 5 taon na. Parang nakaupo lang siya roon, gaya ng maliit na prinsipe, nagsasabing, oh, hindi ako convicted felon, pero ang sungay niya ang nagpapalakas sa kanyang korona. Kasi marami siyang kasong felony, hindi lang siya nahatulan at hindi nawawala ang dalamhati. Hindi na buwet magbabago, palagi naming mararamdaman ang sakit na ito. Pero ang mga ginawa nila ang nagdulot ng mga kahihinatnan na ito at sinira nito ang buhay ng napakaraming tao. Tanungin kita tungkol dyan dahil kapag may parusang kamatayan, lalo na kung maraming akusado, ang madalas mong makita ay nagkakaroon ng mga plea deal. Magkakaroon ka ng mga abogado ng depensa na magsasabi, pakinggan mo, kung papayag kang alisin ang parusang kamatayan sa usapan, aamin ang kliyente ko. Habang buhay na kulong, kung mangyari man yon sa alinmang akusado, bukas ka ba sa ganong posibilidad? Kailangan ng matinding dahilan para. Alam kong para lang sa akin ito, pero parang
Gusto kong malaman ang lahat at hindi basta papayag. Gusto ko ring malaman kung sino-sino pa ang kasali. Bakit nila ginawa to? At alam mo, kailangan nating malaman. Hindi lang tayo basta magsasabi ng, oo, sige, oo. May mga tanong akong gustong masagot. May mga tanong? Nakatayo ka lang at pinanood siyang masunog. Ginawa mo ba? Sumigaw ba siya? May sinabi ba siya? Pero hindi natin mapagkakatiwalaan ang sinasabi nila. Ewan sa tatong mga taong ito, kayo sa how do you hand? Ayokong sabihin nila, oh, ginawa namin yon, aminin ko na lang ang kasalanan. Hindi yon nakakatulong sa atin at hindi rin nakakatulong sa publiko. Dahil kung ganon, hindi malalaman ng mga tao kung ano talaga ang kayang gawin ng mga halimaw na ito. At naniniwala ako na kailangan maintindihan ng publiko kung anong klaseng mga halimaw ang nariyan na gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay na ito. At kung ganon, pakiramdam ko ay parang palusot lang yon at mas gusto kong hindi tanggapin yon. Maari itong kailangan ng marami. Maliban na lang kung may paraan sila para mapatunayan na totoo ang sinasabi nila o kaya ay napatunayan ito gamit ang ibang ebidensya. Ibig kong sabihin habang buhay na kalungkutan ang dinaranas namin kahit ano pa man. At ang pagkakakulong nila habang buhay parang lalo na kung hindi alam ng mundo ang ginawa nila at kung ano ang kaya nilang gawin. Parang hindi patas at halos Hindi makatarungan. oo, hindi makatarungan pero pati na rin pabaya dahil ang mga tao ay hindi. Kailangan malaman ng mga tao kung ano ang kayang gawin ng mga halimaw na ito. And alam ko na may iba pang mga kaso dyan na sila alam mo na, o sige, binigyan na lang sila ng habambuhay na sentensya. May mga magulang namang nagsasabing, sandali lang, anong nangyari sa anak ko, ano ang pinagdaanan niya, anong pahirap ang tiniis niya or niya. At hindi, o eto mo kailanman sinasabi, hindi ito binabanggit, parang basta na lang binubura na parang hindi ito nangyari. Gusto ko lang malaman ng mga tao kung ano ang kayang gawin ng mga halimaw na ito. Oo, basta sagutin lang ng totoo ang mga tanong na parang tinamaan ni Erica. Hindi ako naniniwalang totoo ang sasabihin nila. Para sa akin, palusot lang talaga yon, lalo na't alam na nila kung saan patungo ang usapan. Alam mo, wala rin tayong magagawa kung kakayanin nila or hindi. Pwede tayong magpahayag ng opinion, pero estado pa rin ang magpapasya kung mahalaga ito. Sa totoo lang, gusto nating sagutin ang mga tanong dahil kulang tayo sa kasagutan. Nasaan siya sa loob ng 2 oras? Anong ginawa mo sa anak kong babae sa loob ng 2 oras bago kayo napunta sa isampu? Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano ang nangyari sa kanya or kung ano ang pinagdaanan niya. Nawawala siya sa loob ng 2 oras. At tingnan mo, tama ang punto mo. Hindi mo alam kung magsasabi sila ng totoo kung aaminin nila ito. Umaasa ako na ikokonsidera ng Estado ang mga ito sa desisyon. Para malinaw, hindi naman na may alok na plea deal pa o parang may suggestion na ganun. Pero muli, eto may din ng bagay na nakikita natin. Kailangan kong itanong, lalo na kung ito ay mauuwi sa paglilitis. Lalo na ngayon kung parusang kamatayan ang kaso. Nabasa namin ang mga dokumento ng korte kung saan isa sa mga dahilan para patunayan na ito ay karapat-dapat sa parusang kamatayan. Dapat nilang ipakita kung gaano kasama ito at ang pinagdaanan ni Mercedes. Magiging mabagsik na kaso ito. Ikaw ba? Plano mo bang nandun? Plano mo bang makinig sa lahat nito? Hindi ko maisip kung ano ang pakiramdam na marinig ang mga detalyeng ito. Pero ikaw, handa ka bang marinig ang lahat ng iyon? Gusto kong mailantad ang katotohanan. Gusto kong mailantad ang lahat ng ginawa nila para masigurado nating mapapatawan sila ng lahat ng nararapat na parusa ayon sa batas. Alam kong magiging mahirap ito, alam kong magiging masakit, pero alam ko rin na malalaman natin ng maaga bago pa man natin ito harapin sa korte na sisiguraduhin ng Maricopa County na alam natin ang mga katotohanan bago ito ipakita kung ito man ay body camera footage or kung ano pa man yon. At magiging mahirap ang mga ito, magiging kakilakilabot at sobrang sakit panoorin. Pero gusto ko na ang mga taong responsable ay gusto kong ipakita kung ano ang ginawa nila. Gusto kong malaman kung bakit. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa aking munting anak na babae.
Gusto kong malaman kung lumaban siya, gusto kong malaman kung sumigaw siya, gusto kong malaman kung umiyak siya, gusto kong malaman kung kinagat niya sila. Gusto kong malaman dahil siya ang aking anak. At gusto kong malaman kung ano ang tiniis niya. Dahil kailangan kong dalhin araw-araw ang lungkot na wala na siya. Gusto kong malaman ng mga katotohanan na kung ano ang pinagdaanan niya. At gusto kong malaman ng mundo kung ano ang ginawa nila sa kanya. Hindi ito magiging madali. At alam ko yon pero hindi rin naman madali ngayon. Hindi talaga madali. Mamuhay sa lungkot araw-araw, namimiss siya. Sa ngayon sa isip ko, iniisip ko ang pinakamasama. At hindi ko naman talaga gustong makita ito sa body camera, pero gusto kong malaman, gusto kong marinig ito, at gusto kong masabihan, at gusto kong malaman din ng buong mundo. Dahil sa tingin ko mahalaga na harapin nila ang bawat bagay na ginawa nila. Teboto, anumang konsekwensya at anumang reaction. Pakiramdam ko dapat malaman ng lahat. Nahihirapan ako dito. Alam mo yon, nung nakuha namin yung mga papeles mula sa estado, ayokong basahin ito. Ayokong malaman kung ano ang pinagdaanan ng anak kong babae, pero alam kong kami ang boses niya at pinagdaanan niya talaga yon. Kaya kailangan kong tumayo at kailangan kong ipaglaban siya. Yung isa, nabanggit na ni Erica, malalaman natin bago pa man sabihin. Pero hindi ako magiging biktima. Pero sa totoo lang, hindi mo ako matatakot palayo dahil lang sa ginawa mo. Ako ang magpapasya kung gusto kong manatili at makinig, kaya may pagpipilian ako at pipiliin kong manatili doon. Siguro lalabas ako kapag nagpapakita sila ng mga masaselang larawan o mga ganun kasi ayokong makita yon, ayokong maalala. May masasama na akong alaala tungkol sa nangyari. Mas lalo lang lalala yon. Alam namin na pagdating doon, mas marami na kaming malalaman. Maintindihan natin, sige, ito ang mangyayari, maririnig at makikita natin ito. Kaya ba natin itong harapin? Kung magdedesisyon kami, lalabas kami or uupo sa korte, pero hindi namin hahayaang isipin nilang biktima kami at iiwas sa mga dapat naming marinig. And maring hindi namin pinapanood ang ipinapakita nila at narinig na namin ito at alam na namin ito. Pero gusto kong malaman ng mga mamamatay na ito na nandoon kami at tinitingnan namin sila. At gusto kong makita kung paano sila magre-react sa ginawa nila. At gusto kong makita kung paano magre-react ang hurado sa ginawa nila. Oh, Tom, Erica, pareho kayong napakalakas. Hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano kataas ang respeto ko sa inyong dalawa. Pinahahalagahan ko kayong dalawa. Hindi lang dahil pumayag kayong pag-usapan ito tungkol sa development at kasong parehong hindi madali at para talakayin ang mga kaganapan ngayong Kapaskuhan. Labis akong nagpapasalamat sa inyong dalawa sa pagbabahagi ng impormasyong ito at ng inyong pinagdadaanan. Patuloy naming babantayan ang kasong ito at kung saan ito hahantong. Welcome kayong bumalik dito para pag-usapan ito. Pero muli, gusto ko lang sabihin, lubos akong nakikiramay sa inyong pagkawala. Nakikiramay ako sa inyong paglalakbay at hangad ko ang pinakamabuti para sa inyo. Lalo na ngayong Kapaskuhan. Tom at Erica, salamat sa inyo. Salamat. Pinahahalagahan namin ang lahat ng ginagawa ninyo para sa pagpapanatili, lalo na ng mga nagpapatuloy sa pangalan ng aming anak na si Erica. Dahil dito, hindi siya nagiging isang numero lang at iyon ang nais namin. Wala kaming hinahanap na kapalit. Gusto lang naming malaman ng tao ang pinagdaanan ng anak naming si Erica. Malamang madalas itong nangyayari pero di namin alam dahil naprotektahan kami rito. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tao, sa lahat ng ginagawa nila para hindi makalimutan si Erica. Nakuha mo na. Siyempre, tututukan namin to. Ito ay parang naging interesante nung sinabi mo, alam mo, ang paglilitis ay pagkakataon para makuha pa ang detalye at malaman ng tao ang ginawa o di umano'y ginawa nila. Sasabihin ko sa'yo, kaya kami tutok sa kwento at tinatalakay ang bawat detalye nito. Dahil ito ay isang malungkot pero mahalagang kwento na dapat ikwento at gagawin namin ang lahat para manatiling updated dito hanggat kaya namin. Kaya Tom at Erica, maraming salamat. Talagang pinahahalagahan ko ito. Salamat. Yan lang muna ang handog namin dito sa Sidebar. Salamat sa inyong pagsama. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Maaari nyo rin akong i-follow sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo sa susunod.